Yo, what's up mga amigo, Jan Totep. So ngayon po pag-usapan natin yung mga most common used words sa barko. So ano-ano ba yan? Abangan nyo lang. Sa natin sa favorite ng mga seaman at saka ng mga naiwan nila sa Pilipinas, sa family nila, ang allotment at saka special allotment. So ano ba yung allotment? So ang pinaka-basic term ng allotment is same like a salary na remittance na dumidiretso na sa bank account ng mga naiiwan sa Pilipinas, yung mga family nila or yung sa asawa nila. Then next is special allotment. So yung special allotment po kasi dito sa company namin is yung every 2 months na sahod mo, yung excess mo doon, sabihin natin sa month na to, kunyari sa July may excess ako na $300, then may excess ulit ako na $300 sa August. So 600, pwede ko siyang ipadala noon dun sa account ng sa self ko or dun sa family ko sa Pilipinas. Next naman po is port, starboard, and midship. So dito po, ito po yung mga ginagamit namin ng mga direction madalas dito. So starboard is kanan, midship is gitna, then port is sa left side. So hindi kami gumagamit dito ng nasa right side, nasa gitna or nasa center, ganyan. Madalas ginagamit talaga si starboard side. Kunyari sa lifeboat, ang sasabihin mo is punta ka dun sa starboard lifeboat. So alam na nila na nasa right side dyan. Then kunyari sa may locker naman, sabihin mo doon sa may labas, madalas nasan yung gamit? Nandun sa midship locker. So alam na nila yung nasa gitna. Then port side, yan nasa kaliwa talaga. Then next is anchorage or anchorage. So basta hindi ko na po sure kung ano. Pero anchorage ang sinasabi namin madalas. So pag anchorage po kasi ang pinakamalapit na term niyan sa atin is parking. So ang pag kunyari sinabi mag-a-anchor muna kayo dito sa lugar na to, ibig sabihin nun parang magpa-park muna po kami. Hindi parang magpa-park talaga kami. So sa lupa is park, sa ano naman sa dagat naman is anchorage. So anchorage area yan, di ba? Ganun lang yan. Then next is berthing and mooring. So berthing and mooring magkasama lagi yan. Kasi pag berthing, yan na yung didikit na kami sa may pantalan, sa may puerto. The next is mooring. So mooring naman po, yun naman po yung mga tali. Yung mga tali na magdidikit sa amin sa puerto. Kumbaga yun na yung pinaka nag-hold ng para dumikit kami sa barko. Basta yun na po yun. Sorry kung hindi ko masyado ma-explain. Then next is bunkering. Bunkering naman po, ito naman po yung kumbaga sa mga sasakyan is nagpapagasolina or yan, nagpaparefill. Yun lang din po, same lang din. Then kasi dito tons ang binabunkering namin or yung nire-refill namin, hindi lang litro. Then next naman po is mga position po dito sa barko. Ang pinakauna po is apat o tano. So pag ganyan sinabi si apat o si tano, alam na po na mga kadalasan seaman yan is si kapitan or captain. Next is hepe or kamote. Pag hepe po kasi, madalas yan si chief mate or si chief engineer. Pag sinabi ng pong kamote, madalas po chief officer po yung si chief mate yung sinasabi nila. Kung bakit po tinawag na kamote, ang sabi po sa akin nung kasama kong oiler dati is nag-umpisa daw po yan dun sa mga Greek pa. Parang ganun siguro, mahina sa trabaho, kaya tinatawag na kamote yan. Nangangamote yan. Di alam yung trabaho ba na tinanggap. Kaya doon na nag-umpisa yung word na kamote na yan. Pero ako hindi mo sila tinatawag sila chief pa rin. Chief or sir, di ba? Siyempre, kailangan respect pa rin. Then next is bokyo. Bokyo naman ay si bosun. Yan. So, kasi boss talaga yung tawag. Boss or bokyo. Yan. Then next ay si mayor. Ay, siyempre, mayor. And di ba kasi alam ko nakuha yung term na mayor dahil sa mga nasa prison na lang. Kasi di ba, sino bang pinaka-head ng mga tao doon? Di ba si mayor? Siya kasi sa leader nila. Pero dito, hindi ko na ba tinawag na mayor din eh. Siguro ako yung nagluluto ng pagkain. Kaya, para same na lang din. Ako yung pinaka-head nila. Pero di nila alam, sila yung boss ko. Naman po isa, kubyerta. Yan, so, pag kubyerta, yun po yung deck, yung nakikita nyo sa mga video ko, yung may mga tubo or dun sa mga container naman, is may mga container sa bulk, yung may mga hatch cover naman. Then next is puerto. So, puerto or port. Yan. Halos yung puerto kasi parang Spanish na word na no? Puerto, yan. Pag katulad dito, nakadikit kami sa puerto ng
Tampico, Mexico. Maganda yung pinuntahan namin doon na beach. Kaso gabi na, kaya nag-merienda na lang kami doon sa may harap ng Oxxo. Isang po isa, trapo or basahan. So ito po yung madalas na pagkahingi ka na basahan. Meron ba kayong trapo doon? No? Pero alam ko parang sa Bisaya na word to itong trapo, or si Bisaya or Cebuano na word tong trapo. Then ang last is diban. So ano ba yung diban? Ito po yung diban. Yan, ito. Itong inupuan ko ngayon or sopa na sa atin. So kasi nung first time kong sumampa sa barko, ang sabi sa akin ni Mayor, dahil medyo maalon ba, rolling, side to side yung alon. Ngayon, ang sabi niya, matulog ka sa diban. Then tinanong ko, Yor, ano ba yung diban? Then sabi niya, yun nga, yung sopa. So, ayun po, hanggang dito na lang ulit. Sana may natutunan kayo sa aking Basic Seaman 101 Most Common Use Words. Basta, ang dami basta Seaman language na lang.